dapat pang pagpursigihan ang paghahanap ng ebidensya na magtuturo kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito naman ang pahayag ni Senator Win Gatchalian matapos ang impormasyong nagdidiin kay Romualdez na nakabili ng higit 1 bilyong pisong bahay sa South Forbes kung saan contractor umano si Curly Discaya. Ang iba pang detalye ihahatid ni Raymond Datpaas. Mahalagang iporsigi ang lumabas na impormasyon na nagtuturo kay dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nakabili sa isang bahay sa South Forbes, Makati City na ang naging kontraktor ay si Curly Discaya. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance, kailangan pa ng karagdagang ebidensya upang masabi na ang pinambili ng bahay ay galing sa flood control. Ang mahalaga para madiin ang sinumang pinaghihinalaan sa flood control anomaly ay ebidensya. Ito ay sa kabila ng pagharap ng dalawang testigo sa Senate Blue Ribbon Committee at itinuro si Romualdez na siyang nakabili ng bahay batay umano sa pahayag ni Discaya. Sabi ni Gatchalian, kailangan ng dokumento na magpapatunay sa mga akusasyon laban kay Romualdez. Sa ngayon, ayon sa senador, ang malinaw na may direktang pagkakasangkot sa anomalya sa flood control ay ang nagtatagong si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Simula sa paglilipat ng unprogrammed funds hanggang sa awarding ng mga kontrata. Dahil sa record ng DPWH, napatunayan na bilyones na proyekto ang nakuha ng mga kumpanya nito na Sun West Corporation at High Tone Construction Corporation. Ilan sa kanilang mga proyekto ay substandard o kaya ay ghost project. Nanawagan si Gatchalian sa mga kasamaang senador na kung may hawak silang ebidensya laban sa mga sangkot sa anomalya, sa flood control ay sila mismo ang dapat magdala at ipresenta ito sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Romualdez ay padadalahan ng imbitasyon na padadaanin kay House Speaker Faustino Boji III para dumalo sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi nila ito mapilit na humarap sa hearing dahil sa umiiral na inter-parliamentary courtesy. Una nito paulit-ulit ang naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa kanyang pagkadismaya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil hindi na ipupursige ang investigasyon laban sa kanyang pinsan na si Romualdez. Pinagsabihan na siya ni Senador Ping Lacson na dumalo sa hearing at dalhin ang anumang hawak nitong ebidensya. Ngunit sa pinakauling hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ito dumalo. Sa halip ay humarap ito sa isang news conference kasama si Senador Rodante Marcoleta. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Datpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.